Hi sa inyong lahat! Isang natatanging pagbubuod ng pelikula na handog ng Tagalog Cinecaps, kung saan tatalakayin ko ang Clash of the Titans 2010, isang action fantasy na pelikula. May mga spoiler dito. Ang mga Titan ay minsang namuno sa universe, ngunit nilikha ng kanilang mga anak ang Kraken upang talunin sila. Si Zeus ay naging pinuno ng langit, ngunit si Hades ay nanirahan sa underworld. Nilikha ni Zeus ang mga tao upang sumamba sa mga Diyos na nagbibigay sa kanila ng immortalidad at kapangyarihan. Ang mga tao ay naging hindi mapakali at naghimagsik laban sa mga Diyos. Isang mangingisda ang nakahanap ng kabaong na lumulutang sa karagatan at pinalaki ang isang sanggol na lalaki, si Perseus. Naglakbay sila sa Argos at nakatagpo ang rebulto ni Zeus. Sinira ng hukbo ng mga sundalo ang rebulto, dahilan upang mahulog ito sa karagatan. Inaatake ng mga lumilipad na nilalang ang mga mortal, sa kalaunan ay nagiging Hades. Ang bangka ng mangingisda ay nawasak sa karagatan, at si Perseus ay nakatakas. Ang kanyang pamilya ay nakulong sa loob ng bangka, at si Perseus ay nagpupumilit na iligtas sila. Siya ay umiiyak sa kawalan ng pag-asa para sa pagkamatay ng kanyang pamilya at kumapit sa mga debris. Nagalit si Zeus sa pagsuway ng mga mortal sa mga Diyos at sa mga pagtatangka ni Hades na parusahan ang Argos. Nagpayo si Apollo laban dito, ngunit sumang-ayon si Zeus, ang paniniwalang ang takot ay nagpapaalala sa sangkatauhan ng pag-ibig ng Diyos. Si Perseus, na iniligtas ng mga sundalo ng Argos, ay dinala sa lungsod at idineklara na matagumpay laban sa mga Diyos. Tiniyak ni Haring Cepheus sa mga tao na darating ang isang bagong panahon, kung saan hindi na makokontrol ng Diyos ang kapalaran ng mga tao. Binabalaan sila ni Andromeda tungkol sa hubris, ngunit tinatawanan ng kanyang ina ang kanyang mga alalahanin. Lumitaw ang isang misteryosong ulap ng itim na usok na nagpapakita kay Hades na namangha sa kakayahan ni Perseus na labanan ang kanyang kapangyarihan. Nagbanta si Hades na ilalabas ang Kraken sa lungsod sa loob ng 10 araw maliban kung isakripisyo nila ang kanilang prinsesa sa halimaw. Ipinahayag si Perseus na anak ni Zeus at ang Diyos na responsable sa mga paparating na sakuna. Si Perseus, isang demigod, ay ipinahayag na anak ni Haring Acrisius na pinarusahan ni Zeus dahil sa kanyang pagrerebelde. Binago ng Diyos si Acrisius sa isang halimaw, pinahihirapan siya ng walang hanggan. Si Perseus, na batid sa kanyang demigod na kapangyarihan, ay nagpasya na sumali sa mga sundalo na pinamumunuan ni Draco upang humanap ng paraan para patayin ang Kraken, isang halimaw na ginawa mula sa katawan ng Diyos. Plano nilang maghanap ng mga Stygian witch na may kaalaman sa lahat ng bagay. Si Hades ay bumisita sa outcast na si Acrisius na nakaligtas sa mga taon ni Zeus at nag-aalok sa kanya bilang isang sandata ng paghihiganti. Binigyan siya ni Hades ng kapangyarihan at ipinangako ang pagkawasak ni Zeus kung papatayin niya si Perseus. Si Perseus, isang sundalo, ay nakadiskubre ng kumikinang na liwanag sa isang kagubatan at binigyan ni Zeus ng mahiwagang sandata. Tumanggi siyang tumanggap ng anuman mula sa mga Diyos, dahil sila ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Nakatagpo siya ng maraming kabayong may pakpak at isang higanting kabayo na may itim na pakpak, si Pegasus, na malamang na ipinadala ng mga Diyos upang tumulong na sirain ang Kraken. Isang sigaw mula sa malapit, na dahilan kung bakit tumakbo si Perseus patungo sa mga sundalo, ngunit natagpuan lamang si Acrisius na pinatay ang dalawa sa kanyang mga kasama. Inaatake ng halimaw ang pangunahing tauhan, pinatumba siya at hinahabol ng malapit sa likuran. Kinagat ng halimaw si Perseus sa braso, dahilan para mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Ang iba pang mga sundalo ay natalo sa lakas ni Acrisius. Pagkatapos ay hinawakan ng halimaw ang ulo ni Perseus, ngunit iniligtas siya ni Draco sa pamamagitan ng pagpuputol ng kanyang kamay. Nagiging alakdan ang kamay at naghiwa-hiwalay ang mga sundalo. Ang mga higanting alakdan ay lumilitaw mula sa ilalim ng lupa, na pinipilit ang mga lalaki na ipaglaban ang kanilang buhay. Tumalon si Draco sa alakdan, sinaksak ang likod nito at pinatay ang isa sa mga nilalang. Sinubukan ni Perseus na salakayin ang higanting halimaw, ngunit natumba ito sa lupa. Hinahabol ng alakdan ang pangunahing karakter, ngunit si Io ay namagitan at pinutol ang sandata nito. Inaatake ng halimaw ang pangunahing karakter, ngunit nagawa itong patayin ni Perseus.
Ipinagdiriwang ng mga tao ang kanilang tagumpay, ngunit ang ibang mga sundalo ay sumugod sa kanila habang mas maraming mga alakdan ang lumitaw, iniwan silang walang lugar na tatakbuhin. Sina Draco at Perseus ay nakatagpo ng mga jeans na kinatatakutan para sa kanilang mga nakaraang laban. Naniniwala si Perseus na sila ay mga kaalyado na kinokontrol ang mga higanteng halimaw at ginagawa silang transportasyon. Sa una ay nag-aalangan, ang mga sundalo ay nagtiwala sa mga jinn upang maiwasan ang isang eclipse. Gumagamit sila ng mga alakdan upang maglakbay sa mga lupain, sa kalaunan ay maabot ang hardin ng Stygia at umakyat sa isang bundok. Lumilitaw ang tatlong halimaw na walang mga mata na humihingi ng bayad para sa kanilang kaalaman. Ninanakaw ni Perseus ang kanilang mata at nagbanta na sirain ito maliban kung nag-aalok sila ng solusyon. Sinabi ng mga mangkukulam na si Medusa ay maaaring pumatay ng mga higanteng hayop, ngunit siya ay mamamatay. Maraming tao ang umalis sa misyon, naiwan lamang ang mga sundalo at ang pinuno ng jinn, na naghahangad ng paghihiganti sa mga Diyos para sa pagpaslang sa kanyang mga tao. Nakatagpo ni Perseus si Zeus, na nagbabala sa kanya na huwag talunin ang Kraken o paghihiganti kay Hades. Nag-aalok si Zeus ng proteksyon para kay Perseus, ngunit pinili niyang mabuhay at mamatay bilang isang tao. Binigyan ni Zeus si Perseus ng gintong barya upang maglakbay patungo sa lungga ni Medusa, na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Dumating ang grupo sa isang higanteng butas at isang makamulto na ilog, kung saan sila ay sinuhulan ng isang jinn upang makapasok sa underworld. Lumilitaw ang mga patay na kaluluwa at hinila ang isang bangka, tinatanggap sila. Naglalakbay sila sa ilog na puno ng mga tinunaw na bato na umabot sa isang clearing. Ang mga sundalo ay pumasok sa lungga ng Medusa, iniiwan si Io upang maghintay sa kanilang pagbabalik. Sa isang kuweba na puno ng mga estatwa at lava, ang mga mandirigma ay nakatagpo ng isang halimaw na sinapian ni Medusa. Inatake sila ng mga arrow at iniligtas ni Perseus ang jinn mula sa pagkahulog. Inutusan ni Draco ang mga mandirigma na habulin si Medusa, ngunit bumagsak sila sa lupa. Inaakit ni Perseus ang halimaw na palabas, ngunit nakaligtaan at nahuli ng buntot ng halimaw ang jinn. Pinasabog niya ang sarili na nagdulot ng pagsabog na nagpatumba sa halimaw. Tumalon si Draco sa isang bato, dahilan para mabali ito at mahulog sa buntot ng halimaw. Ginawang estatwa ng halimaw ang lalaki at pinutol ito ni Perseus, dahilan upang bumagsak ang ulo ni Medusa sa lupa. Isang lalaki ang nakaligtas sa pakikipaglaban sa isang demonyo, ngunit si Io ay sinaksak ni Acrisius. Lumaban si Perseus ngunit natalo. Ginagamit niya ang sandata ng mga Diyos para pabor sa kanya ang labanan, na pinipilit na paatras ang halimaw. Si Acrisius ay sinaksak sa tiyan, na ginawang tao ang halimaw. Sinubukan ni Perseus na iligtas si Io bago siya mamatay, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang Kraken at iligtas ang Argos bago ang eclipse. Tinitiyak ni Io na magiging maayos ang lahat. Habang papalapit ang eclipse, lumalabas ang mga higanting galamay sa dagat, na nagdudulot ng mga alon at pagdating ng isang halimaw. Itinatali ng mga tao ang kanilang prinsesa sa isang platform na nag-aalok sa kanya bilang isang sakripisyo para sa Kraken. Sinisira ng mga galamay ang lahat, iniiwan ang mga taong tumatakbo para sa kanilang buhay. Nililin lang ni Hades ang mga Diyos upang palakasin siya, na naging sanhi ng marahas na pagyanig ng Kraken sa palasyo ng Olympus. Ang pagkawasak ay nagpapataas ng kapangyarihan ni Hades na nagpapahina sa lahat. Sinubukan ni Perseus na patayin ang Kraken, ngunit umatake si Hades sa pamamagitan ng pagiging mga demonyo. Ninakaw nila ang ulo ni Medusa at pinapatay ang mga inosenteng tao. Sinubukan ni Perseus na habulin sila ngunit hindi niya magawa. Lumitaw ang Kraken, umuungal sa mga tao. Sumubok si Perseus na puwersahin ito sa ere, ngunit bahagya itong nakatakas. Hinawakan niya ang ulo ni Medusa at tumakbo patungo dito. Itinitig ng Medusa ang kanyang tingin sa Kraken, na naging dahilan upang maging mga bato ito at nag-freeze, na naging sanhi ng pagkahulog ng napakalaking kamay nito sa mga gusali at pinatay ang lahat sa ibaba. Nahulog si Andromeda sa mga karagatan, at sinubukan ni Hades na maghiganti sa pagpatay sa kanyang halimaw. Iniligtas siya ni Perseus mula sa pagkalunod at ibinalik siya sa Argos. Nag-aalok si Andromeda ng kasal kay Perseus, ngunit tumanggi siya.
Bumisita si Zeus kay Perseus na bumuhay kay Io na nagpapahintulot sa kanya na mamuhay kasama ang kanyang pag-ibig, si Io, at mamuhay ng magkasama sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nakaka-excite malaman guys ang inyong opinyon sa pelikulang ito. Ibahagi nyo ito sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan nyo ang aking video, pakipindutin ang like at mag-subscribe para sa mas marami pang video. Kita-kits sa susunod.